ito kasi yung sinasabi natin na anong tawag dito, yung pong nabanggit natin kanina ng mga panawagan na magkaroon ng transition committee, magkaroon ng military junta, nagbigay po ng pahayag dito sina Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto. Pakinggan po natin yung magkakasunod nilang pahayag. Na communication secrets because sige po na security arrangement. I don't think na magkakaroon ng traction yon because number one, hindi naman pahayag ng civil society. Number two, hindi rin pahayag ng simbahan yung mga pronouncement ng church kasi it's against the Constitution. Hindi naman unstable, kundi sinasamantala yung perception nila na unstable yung government. Kaya nga sabi ko, mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC rally? Ang intention was to march to Malacanang. Hindi lang pinayagan ng INC na pinalis nila yung mga BBM design, di ba? It'll be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Sina Senador Erwin Tulfo, Senator Ping Lacson, and Senate President Tito Soto. So para bigyan pa tayo ng detalye, kausapin na po natin si Mojo Arles de los Santos. Hi Arles! Good evening, Arles. Magandang gabi, Jovi, Chiki at Maseno. Nako, kanina nga nakapanayam natin si Senate Pro Tempore, Senador Ping Lacson, kung saan tinawag niya na mukhang coordinated, orchestrated at calibrated ang mga pag-anyaya o imbitasyon na kanyang natanggap para nga sa complete destabilization ng pamahalaan. Nanggaling daw yan doon sa mga retired military at police officials. Though wala siyang pinangalanan, sinabi niya na naging sunod-sunod daw yung imbitasyon na ito, lalo na nung padating na nga itong 3 araw na planong kilos protesta ng Iglesia ni Cristo, and then yung pagsasalita ni dating Bicol Party List Congressman Zaldico. Parang napapansin niya daw na mayroong pattern at parang may plano at gustong mangyari talaga yung ilang mga grupo dito. Yung ilan sa mga nabanggit niya ay yung total reset, kung saan maaalis sa posisyon yung Pangulo at yung pangalawang Pangulo at hindi rin susundin yung rules of succession. So talagang civil-military junta daw yung gustong mangyari ng iilan na para sa kanya hindi raw tama at naaayon sa ating konstitusyon, kaya dinedma niya na lamang daw ito. Nakikita niya daw yung mga mensahe pero hindi niya na daw ito nireplyan o sinagot kasi baka daw magkaroon pa ng conversation. But it's not just a simple invitation, Mase, Jovi at Chiki. Ito daw yung para maging actively siya na makibahagi dito na isang bagay na hindi niya talaga sinang-ayunan kaya hindi na lamang daw ito pinansin. Kaya naman kanina nakapanayam din natin si Senate President Tito Soto at tinawag na baka daw mapunta lang tayo sa Banana Republic at maaaring magdulot ang anumang destabilisasyon ng pamahalaan sa isang anarkiya o magdulot ito ng gulo sa publiko na hindi naman daw mas hindi naaayon sa lagay ng ating bansa. Sa panig naman ni Senator Erwin Tulfo na nagkaroon ng press conference kanina, sinabi niya na kung matatandaan natin yung mga naging pagkilos nung EDSA Revolution, ito daw ay suportado ng simbahang Katolika. Kaya daw ngayon siguro yung numbers ng ganitong call ay medyo kulang unless mag-support daw yung simbahan, pero ayon pa sa kanya hindi daw yan yung ninanais ng simbahan ngayon kundi magkaroon ng mga personalidad na pagpatuloy investigasyon at kung maaari makasuhan. Ayun. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Arles. Salamat, Arles.